Kung Mike, hindi ba kung may ginagawa kayong, kasi krimen na to kung totoo di ba? Kung nagdi-deliver ka ng pera ng gobyerno na ninakaw, you are in fact committing a crime, di ba? It's a crime of plunder or bribery or whatever, di ba? Bakit nila nililitratuhan? Boss, kasi at that time, hindi naman nila alam na nakaw yun eh. Hindi nila alam. Hindi. Kasi Now, si Saldi ko, di ba, negosyante? Oo. 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 So how do they know na ito hindi mga campaign contributions kasi 2022, Tama. di ba? Tama. How do they know na hindi ito sobra doon sa mga Tama. ibinigay ng mga businessmen o yung mga nagpopondo sa politika at ipinamamahagi na lang doon sa mga kung sino-sinong congressman? How do they know that? Tama. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Ang So it could be plundered money from the national coffers, but it could also be campaign contributions. Tama. Tama ba yun? Tama. I see. Oh. Tapos ano pala? Ang point mo lang, dapat imbestigahan. Kung si Mark Teksay, Oo. si Paul Estrada, at saka 3 pang tao niya. Kaya yan, mga critical, Adrian Bersamin, Trigib Olaybar, Paul Estrada, Mark Teksay, tsaka may 3 pang aid. Kasi ang nangyayari sa kanila, ang delivery ng kung sino man, kung contractor ba yun, dadalhin doon sa Valle Verde. Tapos, This is the house of Saldico. Saldi ko. Ayusin nila yung pera, ikakamada nila, bibilangin, i-deliver na kay Saldi. Okay. From Saldi's place, i-deliver kung saan. Okay. Naalala mo, sinabi nila ni Gutesa, hindi ako nagsabi Ang sabi ni Sergeant Gutesa, 1 beses po may nakita ko. Ang nag-deliver mismo si Congressman Eric Yap. Okay. Yung Port- Baguio yan, ano? Oo, 46 na maleta. I-times 50 million nyo. That's about 2 billion plus. Tapos daw, inakyat nila. Pag akyat, ibinaba. Sabi ko, bakit nyo inakyat ang dami-dami tapos magbababa kayo? Yung pala, nililitatuhan. Pag deliver, boss, delivered andito na. O pag deliver doon, ay bababa. O boss, delivered na ito sa inyo. Proof of life. Proof Parang of ganon. delivery. Yung di ba sa Grab at saka Lalamove, Oo. may proof of delivery. Yan. Oo. Yun. Okay. Next question, please. Sorry, Follow up. a couple Sige. of questions Follow up. pa po. Sir, so kahit wala sa affidavit nila yung 805 billion, kapag kinumpute yun, yung mga na-mention nyo, hindi aabot sa ganung amount? Sabi nila, lalagpas pa nga. Pero ako, ayoko magbigay ng mga spekulasyon eh. Ang aking apila kay Senador Ping, pakinggan lang niya. Di ba? Kung may mali doon, kung nakikita niya may excessive, katulad si Kong JV, sabi nga niya, hindi pala nila alam na plunder. Hindi talaga nila alam. Inosente na alam nila, yung boss nila ang sinabing mastermind Okay. na nagnakaw. Sila ngayon nag-deliver ng pera. Dito nila dinideliver ang pera. Okay. Okay. So their statement will stand sa Blue Ribbon Committee? Oh, definitely. Yung 18 Marines? I can guarantee you, pag nagkwento itong mga to, Vicky, parang hindi sila nanginginig, hindi nangangatal, hindi nabubulol. Kwento talaga eh. Kwento. Na ito yung nangyari, ito yung nakita namin. Sir, sorry, on a different topic, yung sa COMELEC, basically parang absuelto si Senator Marcoleta and kakasuhan daw po yung mga donor, including you. Anong reaction nyo lang doon, sir? Alam nyo, Kong, di ba tinanong mo kanina, anong plano ko? Wala akong plano. Hindi ako tatakbo. I could have the chance to run. Last elections, hindi rin ako tumakbo. Pero ako tingin ko dapat magsalita na tayo dito sa nangyari sa bansa. Talamak to. Vicky, matagal ka na rin reporter. Ngayon mo lang siguro nakita yung mga ganitong reports ng corruption. May mga nangyaring corruption talaga. May mga problema. Pakurot-kurot. Pero ngayon lang to. Ngayon I lang agree with to. you. Ngayon lang to. Na organisado na napakalaki. Napakalaki. Ang kaso ko ngayon, 5 na. Kahapon, tinuspinde yung aming negosyo mismo. Anyway, sasagutin ko yan sa DNR. Meron kaming negosyo. We have a license. And kami lang ang may lisensya sa Department of Environment and Natural Resources. Mining ba to? Quarrying. Quarry. Quarrying. Quarry. Oo. Naintindihan ko yung mga taga-DNR. Mahal ko sila. Naintindihan ko, ginigipit sila. Pero kailangan ko rin ipagtanggol, hindi yung aking sarili, pero yung mga empleyadong nawalan ng trabaho. Nung nasuspend kami, we had to talk to them yesterday na kailangan magkaroon muna ng pagtatanggal sa trabaho. Nag-iiyakan kasi alam nila politika.
Nag-iiyakan dahil alam nilang wala kaming ginawang mali. Pagkatapos, kinakasuhan nga kami nung kay Senator Trillanes, I believe, and General Anyo, ng isang salaysay na nanggaling sa kapwa nila sundalo, na walang motibasyon, walang kinita, ang pangarap din at ang gusto rin ay ayusin yung ating bansa. Etong pangatlong kaso ko, natatawa ako. Sabi ko kay Senator Marcoleta kagabi, bakit kami nagkakaso, ikaw absuelto? Biruin mo siya yung kandidato, yung sa SOSE, kami yung contributors, siya, wala nang kaso based on the Piñera doctrine that he was still not a candidate, and yet, the contributors, nagkaroon ng kaso. Parang ano ba to? Paano ko ihahantulad? May tumaan na matanda sa sa lugar ng hindi dumaan sa pedestrian lane. Nakita niyo yung tatlo, inalalayan niyo yung matanda. Kasi matanda eh. Baka tamaan. Ang nangyari, yung matanda, hindi kinakuso ng jaywalking. Kayong tatlo nakasuhan ng jaywalking. Baka walang presyo. Hindi, Para palagay madismiss ko. sa inyo. Kaya kami nagkakaso dahil nandun pangalan ko eh. Oo. Kasi kay Senator Marcoleta raw, malakas ang pressure eh. Talaga ba? Sabi ni Senator Ping, meron daw siyang information na may naglalabi to be able to acquit Senator Marcoleta in the COMELEC. Kaya daw hindi mailabas-labas. O Kasi siguro, ano na siya? Acquitted na siya, di ba? acquitted na siya, oh. Yun ang probably the... Ako po'y nananawagan kung sino po naglabi kay Senator Marcoleta, pakiilabi Nailabi na ka rin na po rin. kami. Isama nyo na rin po kami. Pero ano masasabi nyo dun, sir? Unfair? Of course, double standard. Ang Piñera Doctrine kasi, ang sinasabi niya, yung sabi ni Marcoleta kasi, noong panahon na tinanggap ko yung tulong, hindi pa official campaign period. Yun yung basis the legal basis of that. Pero sabi nung COMELEC, tama, wala kang kaso. Pero yung nagbigay sa iyo nung panahon na yan, may kaso. Kung nagbigay kami sa ng tulong sa isang hindi kandidato, dahil hindi pa official campaign period, paano naman kami nagkakaso? And in truth and in fact, meron naman kaming donor's tax to that effect na talagang para to show good faith. Wala naman kami tinatago. So, yun nga, para bang yung nangyari, yung aso, walang kaso, yung mga tuta, nagkakaso. Actually, if my own take on this COMELEC resolution is that the COMELEC committed grave abuse of discretion amounting to a lack or excess of jurisdiction. Kasi you cannot do indirectly what the law requires of you directly. You cannot violate it. So if I were Congressman Mike, I will file a petition for certiorari before the Supreme Court and ask them to reverse that para matanggal na kayo at si Senator Marcoleta na lang makasuhan. Walang kaso. Dismiss na yun kay Senator eh. No, it doesn't constitute jeopardy eh. It does not. Kasi administrative lang yung nature nung COMELEC resolution na yon. Otherwise, kung yan ay criminal, then the COMELEC can file, can treat it as a criminal offense. Pero ang tingin ko dyan, administrative lang eh. Hindi siya talaga criminal. And besides, even if COMELEC dismisses it, it is only at the stage of fact-finding and preliminary investigation. It cannot constitute a jeopardy. So walang double jeopardy dyan. It would have been different if the case was elevated to the court and it was the court that dismissed it. Oo. Anyway, yes. Sorry, last na lang po. Sir, bakit hindi nyo raw ni-report yung inyong donation, yung point ng COMELEC? Kaya kayo kakasuhan? And ano po ang legal action na gagawin po? Yun nga, ang sabi nga ng COMELEC nga, pati nga si Kadante, ang sabi sa kanya, hindi siya candidate. So, hindi niya ni-report. Yung contributor. Yung contributor. Kinasuhan. Ang kinasuhan. Oo. So, I think, yung nga, double standard talaga yung yung naging treatment ng COMELEC. And, sasagot naman kami doon. Ako natatawa na lang talaga kasi parang pilit na pilit sa akin eh. Well, COMELEC had to look for a scapegoat. Oo. Apparently, kayo nakita. Sana naman kung ikukulong nila ako, wag naman election-related. Parang hindi matapang ang dating. So kaya hindi nyo ni-report, sir, kasi hindi pa kandidato si
Senator Marcoleta. Yun yung nakita kong desisyon eh. Na parang yung Pinheiro Doctrine, sabi nila, he was still not a candidate. That was the one used by Senator Marcoleta and upheld by the COMELEC. Pero yun nga, kami naman tinamaan. Okay, thank you very much. Last question na ba yan? Okay, two more. Yes, sir. Good afternoon, sir. Ed Tanho ng Road News Tabloid, radyo na, TV pa. Sir, Kong Mike, nais ko malaman kung bakit ganon. Yun hong lumabas yung 18 Marines, kaagad-agad, mabilis pa ho sa alas 4, imbestigahan kaagad. Samantalang yun hong kanilang sinusumbong, wala lang, sitting pretty lang. Bakit ganon, Kong? Hindi ko rin po naintindihan nung magharap-harap kami sa NBI kasi ang una namin tiningnan yung ombudsman deputation. In fact, tiningnan ko pa ba't deputation? Kala ko wrong spelling. Yung pala talagang deputation was the term used, not deputization. And in the discussion, ang sabi ng ombudsman, i-establish lang ang identity ng mga tao. Tapos, ang sumunod na sinasabi nila, credibility validation. Sabi ko, di ba ang credibility namin, at particular sa mga sundalo, empleyado sila ni Saldico. Nagtrabaho sila kay Saldico at dati silang ex-Marines. So, on the basis of that, yun ang kailangan na nilang gamitin na tingnan yung nilalaman ng sinasabi. Bibigyan ko ho ng ehemplo. Grupo ng mga karnaper. Yung bossing, di ba? Siya mismo yung nag-karnap. Pagkatapos, binibenta niya yung kotse, yung mga galamay niya nagdi-deliver ng pera, kunyari doon sa naglalagay, kunyari lang sa pulis, naglalagay kung kani-kanino sa NBI, kunyari lang ganito. Nung kinulong na siya, tinuturo na siya ng mga tao. Which is in the case, Saldico. Ayaw ngayong paniwalaan. Dahil, yun na, para bang dinidiscredit nila yung mga tao. Ang NBI hindi abogado ng mga akusado. Kailangan lang tingnan yung sinasabi ng mga Marines. For example, kaya pa ba natin makuha yung CCTV sa Raffles Hotel? Kaya pa ba natin makuha yung CCTV sa Midas Hotel? Doon ba sa Forbes Park na may delivery ng pera, pwede pa ba nating makuha? Yung sinasabing air taxi, yung mga aeroplanong ginamit pa-deliver, makikita sa airlog ng Kaap. Ang daming pwedeng makita dito. Meron silang mga text messages sa mga congressmen at sa delivery ng pera. Kailangan magkaroon ng forensic study ang mga bagay nito. Kung totohanan ang investigasyon at nais silang makita yung katotohanan. Baka sira na yung ebidensya, Kung Mike. Sabi, Kasi kung CCTV yan, buburahin lang yan. Kung mga messages sa text yan, buburahin lang yan. So, pwede daw sa how do you find forensic, it? pwede daw sa forensic yung binura sa cellphone. Tapos sana mahanap. Oh, pero yung CCTV nga, tama ka Kong. Pero sabi ko, then again, i-pursue nila. Imbis na itong mga tao yung iniimbestigan, sayang yung pera eh. Oh, okay, I'm with you there. May follow-up Kong question Mike, yan? last question. Oh, sige. Yung Pilipino sa era na naipit sa gera, kawawa naman ho. Bakit hindi ho gamitin yung eroplano ng ating Pangulo, sunduin yung mga Pilipino doon? Bakit sabi niya walang eroplano, meron man siya eroplano, bakit gano'n, sir? Tama po yun. Alam nyo ho, sa budget sa ngayon, meron po tayong 100 billion local government support fund. Suporta sa mga local government units. Hindi ho yun itemize. Walang nakalagay doon na kailangan dito o dyan ibigay. Yung pondong yun, number one, pwede nilang gamitin sa pagtaas ng presyo ng langis. Para may buffer fund, yung presyo ng langis, masuportahan ng tao. Magkaroon sila ng buffer fund sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. At yung pondong yon pwede nilang gamitin kung kinakailangan magrenta ng eroplano. Hindi na ho kailangan manggaling dito. Yung mga eroplanong nasa Dubai, bayaran nila. Tingnan nyo ho ang budget ngayon, buksan ninyo. 100 billion LGSF, Local Government Support Fund. Gamitin po nila ang immediate na kailangan nating ilipad ng mga Pilipino ay yung mga nasa Lebanon, Israel at Gaza. Yan yung mga talagang delikadong-delikado na ilikas ang ating mga kababayan. I think that is a question best addressed to DFA, DMW, and OWA. My understanding, may narinig akong interview one time with OWA and DMW. May problema daw sa airspace, no?
Hindi lang, you cannot just fly a plane there and then get the Filipino OFWs. It's not that simple. Okay, so thank you. We'll have time for one last question. Thank you very much. Thank you po. Lagi akong pahabol, sir. Good morning po. I have 3 questions. I hope you could accommodate these 3. Ano pong mensahe niyo po kay former Senator Trillanes? Ang sabi niya kasi, false in one, false in all. Pertaining to the accusations po ng 18 Marines, yung mga kanilang binitawang na mga pahayag. Falsus unus. Yes, and ito pong next is sa mga regarding po with the Diskaya. So aware po tayo yung isa po ay nakulong na. Yung isa po ay nakadetini sa Senado. Ano po ang sa katagalan po ano po ang magiging dapat na gawin kay Curly Diskaya? And last po, Balik lang ako. Yes Yung po. sa falsus unus, Yes po. ano yung particular na ni-refer niya? yung pong mga pahayag na binitawan po ng 18 Marines na maaaring yung isa doon ay totoo, yung iba po ay hindi totoo. May So, sinabi ba siyang hindi totoo? May sinabi siyang hindi totoo? Because Wala. my question was, kung hindi totoo, paano naman po yung ibang personalities na involved? No, sorry kasi yung kay ano kasi, yung kay Laila de Lima, 'di ba sinabi ni Kong Attorney Baligod, sabi niya na ilagay ko siya doon sa linya ng congressman. Is that what he's referring to? In general po, with the 18 Marines As- affidavit. Yeah. As far as I'm concerned, doon sa nakikita ko at nandito yung affidavit, Yes po. wala akong nakikitang mali. Wala akong nakikitang kasinungalingan. Unless they will point to the particular provision at pwede namin pag-usapan. But having said that, one of the things that were raised was the case of Congresswoman Laila de Lima. Si Laila de Lima, sabi nila, tumatanggap doon sa townhomes. At nailista siya sa listahan ng congresswomen. Ang sabi ni Kong Laila de Lima, hindi pa ako congresswoman ng panahon na yan. Tama. And ang sabi nga ni Kong Levy, tama naman. Sabi niya, siguro it was an oversight na ilagay kita dito sa listahan na to. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya tumanggap. Yan po ang sinasabi niya na hindi po siya Tumanggap nakatanggap. siya. Tinanong ko nga yung mga sundalo off-camp, kwentuhan kami. Pinuntahan ko dun sa isang safe house nila. Sabi ko, uy, ano ba tong kay Congresswoman Laila de Lima? Oh, sir. Pagkatapos ata niyang makulong, 1 month after, nandun na. Tapos sabi nila, yung hearing, nung nandun si Pangulong Duterte, previous to that, pumunta rin. Nabigyan din daw. So maganda, sa isang committee hearing, umupo si Laila de Lima, si Congresswoman Laila de Lima, umupo yung nagtuturo sa kanya, pati yung mga kotse niya, i-describe. Sasabihin sa kanya kung kailan. O di, magkaalaman kung sinong nagsisinungaling. Yun po yung I message interrupt niyo you po there. kay- Excuse Yes me, po. Miss. Kung hindi congresswoman si Laila de Lima, nung allegedly diniliberan siya ng pera, para saan yung pera? Anong magagawa ni Laila de Lima kung hindi naman siya congresswoman? Kasi kung nare-recall mo, Attorney JV, again, hindi ako privy. Yeah. Pero kung nare-recall mo, ito yung mga panahon na lumalabas si Congresswoman Laila sa Senate at sa Congress on the investigation on the EJK. Ito yun eh. So I would think kasama to dun sa operations ng ICC. So possibly to give false testimony. Ganun ba? Hindi. I don't think naman it's a false testimony in particular. No, Because to she did not have a commission in public works, di ba? Kasi hindi naman siya congresswoman eh. So bakit mo dideliveran ng pera yon? Yung mga ibang congressman and senators, I would understand. You know, Villanueva, Escudero, Jinggoy, Gradiola, lahat yan. Ano? Martin Romualdez, pinakamalaki sa lahat na plunderer, if you will ask me. You know, I can understand. Bigyan sila ng pera. Talagang may umikot na mga maleta yan. Pero si Laila de Lima, hindi naman siya nakaposisyon nun. Bakit siya bibigyan ng ano? Kahit Kasi- na isang bag na pera, bakit? What is the reason for that? Kasi at that time, kung nare-recall mo, pati si Senator Trillanes, hindi naman siya senador eh. Yeah. oo. So, Hindi rin siya, no? Oo. Oo. So, dinideliveran sila ng pera, in particular, I believe, on the ICC case. Yun ang motive. Yun ang tingin ko. Oo. Yun ang tingin ko. Sorry, hindi yeah, sure. Hindi ko ano yan. Oo. Tapos, kunyari, yung mga Pero hindi official yan na Kong Mike. Opo. Hindi. In fact, pati yung mga sundalo naman wouldn't know eh. They wouldn't know. They wouldn't know. Tinuutusan lang sila. So, yung period or time na yon at yung circumstansya, yan lang nga makakapag-establish kung ano yan. And syempre, yung binanggit ko, una sa lahat, si Saldico.
Okay. Alam niya talaga ano yung pondo na yan. Si Speaker Martin, alam niya. You ano know, yung pondo we na yan. really need to get that, pardon the expression, the asshole Saldico, we need to get him back. So that, you know, he should answer for everything that he has done. Kasi Appropriations Committee Chair eh. Siya talaga nag-control ng mga budget na yan eh. Anyway, Miss, are you finished? I think you have the last question, ano? Ano yung pangalawa? Yes po. Pangalawa? Dalawain ko na lang Oo, po. sige. Yung pinaka-last po about Yes. kay Curly Discaya na hanggang ngayon ay naka-detain sa Senate na possible din sana naging candidate for witness at nakulong na po yung asawa. Isang tabi na po natin yung bakit siya lang ang nakulong sa mga contractors na binabanggit. Ano po ang magiging steps po kung bakit naka-detain pa rin siya hanggang ngayon? Tama yung binanggit mo, ang daming contractors na binanggit, tapos siya lang yung nakakulong. Pangalawa, si Curly Discaya lang at yung kanyang asawa ang nagturo kung sino yung mga involved. Hanggang ngayon, walang ipinatawag. Ang binanggit ata ng mga Discaya ay 17 na tumanggap ng pera. So, yun eh. Yan ang frustration ng mga tao. Hanggang ngayon ay walang nakukulong. Alam nyo, nangyayari sa atin siguro, kayo naman yung nasa media, malalaman nyo rin naman at kayo mag-iimbestiga. Pagka may nakasuhan punta ng ICI, mga congressmen, ayusan na. Tapos wala nang kaso. Punta ng Senado, ang daming binanggit na senador. Pagdating ng DOJ, pagdating ng Ombudsman, pagdating ng Blue mismong Ribbon. ICI, Oh, Blue Ribbon nga eh. patay na. As Hindi pa lang early masa- as December, nagsalita na yung abogado ni Speaker Martin Romualdez. Ang sabi niya, there is no basis even for an investigation against Speaker Martin Romualdez. So ito po ang nakakalungkot na yugto noong nangyayari sa ating bansa. Pero, ang paniwala ko, hindi ho yan tatahimik. Hindi yan titigil. Dapat. Ang tao talaga magtutulak at magtutulak pa rin. Negative 47 na si Pangulong Bongbong Marcos. Negative 47. Huwag niyang pabayaan umabot siya ng lagpas negative 50. Ano- Huwag niyang pabayaan magkagulo-gulo tayo. Ano ba si GMA nung during the most unpopular period? Negative 50? Hindi si GMA, ano pa nga siya eh. Well, Nag-negative din siya eh, di ba? oo, hindi ko nakita yung hanggang huli. Okay. Pero ang recollection ko kay GMA, negative 1, negative 5, Ah, gumanon okay. eh. Okay. Although, net versus trust. Oo. Etong kay BBM is negative 9. Negative 9. Pero mabigat na yung negative 47. Pag tumagpas na yun ng negative, kalahati ng populasyon galit. Galit sa'yo, ayaw sa'yo. Paano labansa natin? Baka lalo na ngayon, binawi yung yung piso na hike sa mga driver, Binawi eh. No? Alam mo, yung mga driver, kawawa yan. Automatic pagka price increase, pero yung fare, hindi automatic sa kanila. Oo, Sino kawawa? Sila din. Dapat ang pigilin dito yung oil Yung companies. pagtaas. Yung oil companies. Oh, anyway, we've run out of time. We'd like to thank all of you. Thank you very much for being here. And of course, we'd like to thank the indefatigable, the courageous, the brave, and always controversial and colorful, Mike Defensor. Kong Mike, Secretary Mike, can you give your closing statement before we close? Kong JV, maraming salamat sa pagkakataon. Of course, kay Richard, ating mga kasama. Sa ating po mga kasamaan ditong Pilipino, alam ko ho naman sa mga kapulisan, sa mga sundalo, kayong mga nasa media, alam niyo yung sinasabi ko. Alam niyo yung pinupunto ko. Sa panahon po ngayon, dapat tanggalin na natin yung politika. Walang dilaw, walang berde, walang pula. Kailangan tayo magkaisa Kailangan nating tingnan at sagutin ang problema ng ating bansa. Masyado nang malala ang korupsyon. Etong pondong to sana magagamit natin sa ngayon sa gitna ng krisis na kinakaharap natin. Pero ano nangyari? Magulo ang ating bansa. Walang kumpiyansa ang mga negosyante, maraming nawawalan ng trabaho. At ngayon ginagamit ang puwersa ng gobyerno para kitilin, pondo, puwersa, para patahimikin yung mga nagsasalita ng katotohanan. Yung nagsasabing, pakinggan nyo naman, ano ba itong mga sinasambulat ng mga 18 Marines? Patawag nyo naman yung mga opisyal ng gobyerno, E.S. Bersamin,
Pangandaman, Yusek Adrian, Yusek Traigib. Dahil ito yung makakapagbigay ng katotohanan sa ating bansa. Sa inyo po lahat, maraming salamat. Tuloy ang laban. Thank you very much. We will give you opportunity for questions by the individual members of the press, Kong Mike. But as a closing statement, this has been another episode of the Agenda Forum where fearless and independent and fair treatment of the burning issues of the day are handled and brought to you so that you will understand better the political issues, the economic and social issues that are confronting the Filipino people. Once again, thank you very much, and until the next episode of the Agenda Forum. Salamat po.